Bakit nga ba bumababa ang ratings natin? Hi guys, Shiplugs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa? So, for today's vlog mga tol, actually, kung nanood kayo ng mga past vlogs ko, ang nangyayari kasi sa akin is lagi akong nalilib disorder. So, sobrang na-curious ako, tinaral ko kung bakit nga ba nangyayari yon. And ang pinakamalaking factor doon is yung pagbaba ng rating score, yung service quality natin. Before kasi sila alam mo mga tol, meron siyang tinatawag na ratings which is yung 5 star. Tapos iba pa yung service quality, yung nakikita nyong bar. And yun, ang nangyari kasi sa akin is lagi ako nalilib disorder, tapos parang halos hindi na ako makakuha ng booking kung napanood yung mga vlogs natin. So sabi ko, parang may mali na. So ang ginawa ko, inaral ko kung paano ko nga ba siya papatasin, and at the same time, bakit nga ba nababawasan yung ratings natin. And number one na dahilan kung bakit bumababa yung ratings mo is sa cancellation. And at the same time, pag may mga clients sa'yo na feedback. Kahit sabihin mo nang maganda yung service mo, kumbaga parang wala kang cancel and wala kang ginawang mali. Pero kasi may mga customers kasi sa atin na kumbaga nagpi-feedback sa application natin. After the booking, meron kasi doon nakalagay, how's my service quality, parang ganun. So pwedeng mag-reflect yon pag nag-feedback si client. Pero ang nakikita kong pinakamalaking factor kasi na kung bakit bumababa yung service quality natin is sa cancellation. Actually, binasa ko yung community guidelines natin, and ang pinaka main lang naman doon is yung kumbaga yung paano ka makitungo sa customer and at the same time less cancellation. So what is my service quality? Nakita ko lang to. Kumbaga, binasa ko kasi yung mga Service quality is an overall understanding of compliance to our community guideline and helps to ensure a safer and fair platform for everyone. So, yung service quality daw is, kumbaga parang kino-comply mo yung mga sinusunod mo yung community guidelines nila, Lamove. So, ano nga ba yung community guidelines? Pag linik mo kasi yung community guidelines mga tol, ang nakalagay lang naman dito is yon, yung community guidelines. Tapos, ang nakalagay dito is yung respect, safety, follow the law, and feedback. So, most likely, ang pinaka lang naman dito ang na dapat mong sundin is yung pakikitungo mga sa customer and at the same time, follow all the rules. So, pinaka basic lang naman din kasi talaga mga tol na kumaga maging magalang tayo sa lahat ng mga nakakausap natin na customer, kasi hindi rin natin masabi na pwede tayong i-report or pwede tayong bigyan ng feedback. Pero to give you an idea mga tol, kung paano nga ba patataasin ulit yung yung service quality mo is iwasan mo yung pag-cancel. Yun yung napansin ko kay Lalamove. Ang nakalagay dito, ang sabi kasi ni Lalamove, how do I improve my service quality or quality level? Service quality is an overall understanding of your compliance to community guidelines. You can improve your service quality by completing more orders. So, ang nakikita kong solusyon para mapataas mo ulit yung service quality mo, lalong-lalo na yung mga nasa poor service quality, is kailangan mo talagang mag-complete ng maraming orders and at the same time less cancellation. Tapos, kung mas maigi, ang advice ko po sa inyo na magpa-rate kayo sa customer, like kung nagustuhan nila yung gawin ka nilang 5 star, parang ganun. So, ngayon, actually, start ko siya siguro by tomorrow. Ang gagawin ko is magpaparate na ako sa mga customer and at the same time, iiwasan ko muna talaga yung cancellation. Siguro, more or less, 40 orders na walang cancellation is straight yun. Sana magawa ko. Then, titignan ko and babalitaan ko kayo kung naging okay na ulit yung service quality natin. Kasi, grabe na kasi talaga yung lead disorder ko. Kung napapanood yung mga vlogs ko, halos hindi na talaga makakuha ng booking. Kung nakakuha man ako ng booking, yun yung mga tira-tirang booking na lang. And yung mga cash handling na mga hindi kinukuha ng ibang rider. So, ayun, ano pa ba? Actually, gusto ko lang talagang i-share sa inyo kasi ang dami rin nagme-message sa akin kung paano daw nila mapapataas yung service quality nila. So, yun. Ano palang mangyayari pag pag nasuspend ka or naban ka? So, what happens when I'm suspended or banned? If your account is suspended or banned, you will experience limitation to your account access such as restriction on taking orders and cashing out.
Your access to the features will be restored upon completion of the suspension period within the app. If your account is banned, you will lose access permanently. So ano ba nga ba yung pinagkaiba ng suspended tsaka ban? Ang suspended parang may certain na days lang na hindi ka makakabiyahe or hindi ka nila paano yun sa platform. Pag ban, totally ban, wala ka na talaga magagawa. Siguro ang pinakamabigat na dahilan dyan pag may nagreklamo sa yung customer na talagang mabigat na kaso, di ba? Siguro doon kayo ibaba nila. Alam mo, pag suspended naman, yun nga, pag naging yung service quality, yung quality mo, buwaba na din talaga. So, ayun. Actually, may nag-BMD kasi sa akin na paano nga ba daw niya patataasin yung service quality niya. So, yun nga. Pinaka-advice ko talaga is mag-complete ka ng orders na walang cancellation muna. Para at least kahit paano mabalik mo yung service quality mo. And yun lang. Siguro mabilis ang vlog lang to dahil gusto ko lang din talaga i-share sa inyo yung nasa isip ko at least na ibigay ko rin sa inyo. And bablitan ko kayo sa gagawin ko mga hakbang para mapataas ulit yung service quality natin. Pag umano ulit yun, pag napataas ko yun, siguro yun na talaga yung ano ko. Yun, pag napataas ko yun, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ginawa ng paraan para mapataas yun. And para dyan sa mga puro kayo mawalan ng pag-asa, basta ano lang, complete orders lang, less cancellation, maging magalang sa mga customers, yun lang yung pinaka ano lang naman nilalamove para mapataas natin ulit. So yun lang, maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs, Serious Vlog. Peace out.